og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. At ngayon, ma'am, nag-prepare na si Father Darwin ngayon sa kanyang pagpasok. Pero bago muna yan, atin munang ibigay muna kay Brother Jacob Solerano sa kanyang greetings. Brother Jacob Solerano ng Seventh-day Adventist, good evening. Hello, bro. Naririnig ako. Naririnig ako. Ay, ayun, naririnig pala ako. Hello, bro. Kumusta signal mo dyan, bro? Naku! Bro Jacob, kumusta signal mo dyan? Hello, bro Jacob. Bro Jacob. Hello, bro. Kumusta signal mo dyan, bro? Wala pa si... Hello, bro Jacob. Okay naman. Okay na. Putol-putol man, bro. Apektado yata, Berjando, yung signal niya sa signal ka, Berjando. Ay, nako, lagot. Bro, kumusta signal dyan, bro? Medyo mahina? Di lang mukha yung mahina, bro. Pati yung pangangatawan, mahina talaga. Hello, bro Jacob. Hello. Kumusta signal dyan, bro? Okay. Hello, good evening. Hello, magandang gabi. Magandang gabi. Hello, good evening, bro. Kumusta signal dyan, bro? Lakas ba? O mahina? O mahina, lipat ako sa messenger call. Ano, bro? Lipat ako messenger. Bro. Lipat ako sa messenger call pag mahina signal mo. No. Bro. Hello, wait lang muna ha. Bago din ibigay kay Brother Jacob para sa kanyang katanungan ngayon kay Father Darwin. At yung muna ibigay muna kay Father Darwin Gitgano sa kanyang greetings. Father Darwin Gitgano, good evening. Hello, bro. Jacob, mahina signal mo, bro. Hello. Bro, mahina signal mo, bro. Tawag ako messenger, bro. Hello, bro. Okay. Hello. Okay. So, pwede ka labas konti para may signal? Tawag na lang ako sa messenger call, bro. Pwede. Oh, kasi mahina signal eh. Out na lang sa Zoom, bro. Out na lang sa out na lang sa Zoom. Hindi kita pwede i-remove baka kasi hindi ka makabalik eh. Ikaw na lang mag-out sa Zoom tapos wag kita sa Messenger. Try mo out muna sa Zoom, di kita i-out. Ikaw lang yung mag-out para makabalik ka anytime. Bro Jacob, try mo na out sa Zoom, bro. Ayun, nag-out siya sa Zoom. So, ayun, diyan pala siya sa Zoom pala. Try mo na out sa Zoom, bro Jacob, para out muna sa Zoom, then tawagan kita sa Messenger call. Okay, wait lang muna ha. Tinatawagan si ano muna sa Messenger call. Okay. Ito. Pabatiin mo na sa Father Darwin, bro. Andyan na. Okay. Wait lang.
Nagre-ringing. Hello, bro. Wait lang, ha? Hello, bro Jacob? Ayan, okay. So, ate mo nang ibigay kay Father Darwin muna sa kanyang greetings. Father Darwin, good evening, Father Darwin. Good evening sa mga kasama natin na nandito, buong mundo. Sa ating bisita na magtanong na isang Seventh-day Adventist. At dito sa programa natin every Sunday, Tanungan Portion, talakayan, no? Na bibigyan natin ng pagkakataon yung mga mahal natin na kapatid na magtanong para malaman nila yung official teachings ng simbahan, hindi personal opinion ni Father Darwin. So, magandang gabi sa inyo, Brother Chando, Brother Angel, Brother Junray, Brother Romer, Brother Wendell Talibong, at si Brother Vincent. At sa lahat ng mga kasama natin na nandito ngayon. At anong pangalan ng ating bisita ngayon, Brother Jando? Brother Jacob Solerano. Brother Jacob. No, welcome Brother Jacob sa ating programa sa anong tawag sa programa natin ngayon, Brother Jando? Doctrinal Talakayan with Father D. Okay. So pwede makapasok yung mga ibang sektahan na magtanong. Welcome na welcome dito sa ating programa, mga kapatid. Brother Jando? Okay, Brother Jacob. Ikaw naman, Brother Jacob. Greetings. Brother Jacob. Sige, go ahead. Gandang gabi ho sa ating lahat. At kung God all the glory. Salamat po sa invitasyon at tayo po ay natuloy ngayong gabi. Mahina, Brother Jando? Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano talaga yung aking heroic suggestion yung Brother Janto for states at suggest ako na pwede na isali yung mga graven images, idols. Pero try natin mamaya kung saan tayo mapunta yung tanong natin. Ayun, at magandang gabi sa ating lahat. Okay, so Father D. Go ahead. Si ano pala? Tapos na. Si ano pala? Brother Jacob. Brother Jacob, ang mangyayari ngayon, Brother Jacob, dahil ikaw yung naka-assign ngayon na siyang magtatanong kay Father Darwin, is meron lang kayong 1 oras na talakayan. 1 oras lang. Ibig sabihin, hindi lalagpas kasi pagkatapos ng 1 hour talakayan na yan, sacramental blessing kami. So, pwede ka na mag-out nun. Sa ngayon, ang gagawin mo ngayon, magtatanong ka kay Father Darwin about saints at si Padre naman sasagot. Kung sakaling may sagot siya na hindi ka sang-ayon ko kontrahin mo, para maging clarification sa mga nanonood ngayon, maklarify yung talakayang mangyayari, si Padre naman ang magtatanong sa iyo kung ba't ka tumututol at ikaw naman ay sasagot. Kung sakaling ang sagot mo, tinutulan naman ni Padre Darwin, siya naman ang tatanungin mo kung ba't siya tumututol. Yun ang mangyayari sa atin. Pero the same pa rin, kung mayroong objection, halimbawa, di sinasagot yung tanong, may objection, narito naman ako para mag-facilitate sa mangyayaring talakayan. Okay ka ba doon, Brother Jacob? Sige, walang problema yun. Okay, so Brother Darwin, okay ka doon, Brother Darwin? Thank you, bro. Pwede din ako magtanong sa kanya, clarificatory question, and then siya din magtanong. So, vice versa lang sa ating talakayan. Brother Jacob. Sige. Go ahead, Brother Jacob. Magandang gabi sa iyo, Bro Darwin. Yung una kong tanong sa iyo, aware ka Gabi. ba yung santos nyo na si Peter at si Jupiter ay iisa? Ayon sa internet, sabi dito na
yung veneration ni Jupiter ay transferred to Saint Peter. Aware ka ba niyan? Unang-una, sa tanong mo, salamat kapatid sa magandang tanong mo. Unang-una, si Peter at Jupiter hindi po magkaisa. No? Jupiter is one of the pagan gods of the Roman. Si Peter hindi naman God. No? Isa siyang tao katulad natin. No? Yung pagsamba na sinasabi mo, hindi yun pagsamba bilang Diyos. No? Katulad din ni David, no? Sinamba siya ni Hari Nabucodonosor. Basahin natin, Brother Jando, sa Daniel 2:46 ba yun, Brother Jando? Basahin natin. Okay, Daniel 2:46. Okay, ito sabi sa Daniel 2:46. Ganito ating mababasa. Nang magkagayoy ang haring Nabucodonosor ay nagpatira pa at sumamba kay Daniel. So, dito kapatid, patuloy sa 47. 47. Ang hari ay sumagot kay Daniel at nagsabi, sa katotohanan ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapagpahayag ng mga lihim, yamang ikaw ay nakapagpahayag ng lihim na ito. So, dito kapatid, isang propeta na si Daniel, sinamba, hindi bilang Diyos, hindi bilang Panginoon, kundi bilang pagrespeto sa Kanya. Hindi tinuturing siya na Diyos. Ganoon din si San Pedro. Iba si Jupiter. At iba din si Pedro. Si Pedro is santo sa simbahang Katoliko. Pero si Jupiter, it is a Roman god. No? Hindi naman kiniklaim ng simbahan na si Peter is a Roman god. No? Jupiter, from Deo Peter, Sky Father, is the chief deity of the ancient Rome, god of the sky. Si Jupiter pala ay god of the sky, thunder, lightning, law, and divine authority. So dito bro, hindi din magkatulad si Pedro at si Jupiter. Dahil hindi naman kinoconsider na si Peter ay god of the sky. No? Kundi, isa siyang alagad ng ating Panginoon. Siya yung nakatanggap ng susi sa kaharian ng langit at ng lupa. Mateo chapter 16, 18 to 19. So, magkaiba po sila ng persona, bro. Ang narinig mo ay hindi po yan official teaching ng simbahan. Hindi natin tinuturing si Pedro na Diyos. Pero tinuturing namin siya alagad ng Diyos, katulad ni David. Ni Daniel, no? Si Daniel ay nakatanggap ng pagsamba ni Hari Nabucodonosor. Binabasa natin, biblical yan. Daniel chapter 2, 46, 47. So hindi yan pagsamba bilang Diyos, kapatid. Yan po ay pagrespeto ni Propeta Daniel bilang alagad ni Yahweh. Bilang alagad ng Diyos. Dahil, isang talata yun, Brother Jando, kapag mag-serve ka sa alagad ni Kristo, ay makatanggap ka din sa reward. Sa Matthew 10, chapter 40 ba yan? Na kung mag-serve ka sa alagad ng Diyos, ay makatanggap ka sa gantimpala na matanggap sa alagad ng Diyos. No? It is all about respect, kapatid. Dahil siya po ay anointed by God. Chosen by God as a messenger. So si Peter, magkaiba ni Jupiter. Magka-sound lang, Peter, Jupiter. Pero hindi po sila one identity, hindi po sila one person. At yung sinabi mo na nilipat yung pagsamba, galing ni Peter, walang historical proof yan, kapatid. Tinatawag po yung false assumption fallacy. Ina-assume mo lang na totoo, pero walang historical facts. Kung hihingan ka na kita na ano ba yung historical books na pinagbabatayan mo, wala po yan. Hindi
historical. It is fictional. It only exists in the mind of the critique of the Catholic Church. But that doesn't exist in reality. Kapatid, yan po yung sagot ko sa magandang katanungan mo, Brother Jacob. Bro Jacob, go ahead. Salamat. Salamat sa sagot mo, bro. Yung tinutukoy ko kasi, sorry ha, hindi ko na-mention yung statue sa St. Peter Basilica. Yung St. Peter's Basilica kasi, meron niyang imahe. Original, yung image na yan ay si Jupiter at kalaunan naging si Peter. Kasi nga, naging Kristiyano na yung pagan Rome noon. So, yan yung tinutukoy ko kung aware ka ba niyan. Aware ka ba doon, brother? Okay. Salamat, no? Hindi totoo yan, no? Hindi totoo yan, no? The statue of St. Peter was not a direct copy to Jupiter's statue. It deliberately borrows classical Roman iconography that has been used for Jupiter or Zeus. The distinction matter. So magkaiba po, no? Hindi po kinakopya. The Vatican statue of Peter, sabi nila, no? Kopya daw, no? This is partly it is false in meaning. What is actually similar, the iconic borrowing, yung iconic yung pero magkaiba yung persona. The famous seated statue of St. Peter in Rome uses visual elements common to statue of Jupiter in throne posture. Magkatulad lang magkatulad lang kanilang magkatulad lang kanilang posture pero magkaiba yung identity nila. Okay, brother Jacob. Dahil Sige, kina-counter continue. kina-counter pala ng mga Kristiyano yung, 'di ba, si Jupiter is a symbol of authority. Si Peter then is the one who received the symbol of authority, the keys, no? To counter the false authority. So, yan po. It is not exclusive to Jupiter because Peter is also received the symbol of authority, the keys, no? It was not copied, not the identity. No, Peter, human apostle, martyr, servant of Christ. So not the identity, not was what was copied, not the identity. Hindi po isang identity si Jupiter as Peter. Because Jupiter is the god of the sky, the thunder, ruler of pagan, of cosmos. But Peter is a human apostle, martyr, servant of Christ. So, si Peter is not worshipped as God. No sacrifices offered to Peter. Pero si Jupiter, there are sacrifices offered to Jupiter. You know? Ang sa simbang Katoliko, yung mga sacrifices is offered to Christ, to God the Father. And Jesus is the sacrifice. Yun po yung misa. Pero wala pong sacrifices offered to Peter compared to Jupiter. Nag-aalay sila eh. No divinity attributed to Peter. Hindi naman Diyos si Pedro. No mythological powers. Wala namang kapangyarihan si Pedro tulad ng mga goddess of Rome. The statue represent apostolic authority, not divine nature. So yung statue ni Peter, kapatid, magkaiba. St. Peter's Basilica sa statue ni magkatulad na silang nakaupo. Dahil siya din ang symbol of authority sa Roman state during the time. Si Peter is also an authority not to the state but to the church. Magkaiba po. So si Jupiter considered as authority. No. So umupo din siya. The chair of Peter, no. So si Jupiter din may chair din siya. Chair is kaulugan niyan is authority, kapatid. Okay, next question. Bro Okay, Jacob. next question. Pero aware ka din, bro, na ang
ah, pagan Rome at Christianity sa Roma ay nagkaroon ng ah, religious combine regarding sa celebration. Religious, Combine. religious, Religious Religious combine. com- combine, kung ano yung na-contaminate sa pista ng mga Romano, ganun din ang celebrations as Kristiyano, katulad ng sinabi ko kanina, yung ah, statue ni Jupiter naging Peter, at yung December 25 na naging Christmas. So yan yung mga celebration na from pagan to Christian. Bali, ginamit lang yung dati pagan pero yung pangalan Christian. Combine siya. Aware ka ba din yan? Unang-una, yung sinasabi mo kanina, ito lang yung nalalaman ko, kapatid. No, iba si Jupiter at si Peter. Si Jupiter considered God. Peter is not God. He is a human apostle. Magkaiba. So yung nalalaman mo, hindi yun ang katotohanan sa simbahan. Dahil may simbahan na sa Roma. First century. Basahin natin. Romans chapter 1 verse 7 to 8. Brother John, basahin natin. Okay, Roma chapter 1, 7 to 8. Ito sabi dito. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapalat kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Yesu Kristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan na Yesu Kristo dahil sa inyong lahat sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Kita mo, kapatid, yung simbahan sa Roma ay ipalaganap sa buong mundo. So sinabi mo na syncretism yan, religious syncretism, yung pag-mix sa mga belief natin. Pagitan ni San Pablo, bawal po yan, i-mix natin. Corinthians, 1 Corinthians, Brother Jando, 10 verse 20. Anti-syncretism po ang simbahan, kapatid. Hindi pwede i-mix natin. Yung Okay? paniniwala. Kaya nga, tinutorture sila, Brother Jando. Sa English, Brother Jando. Sa English, okay, sa English, sa 10:20. No, what I am saying is that what is sacrificed on pagan altars is offered to demons, not to God. And I do not want you to be partners with demons. So, malinaw na malinaw, kapatid, ha? Anti-syncretism po ang simbahan. Hindi pwede. No. What I am saying is that what is sacrificed on pagan altars is offered to demons. Malinaw na malinaw yan, ha? Si San Pablo nakapunta din sa Roma. Not to God, and I do not want to be partners with demons. So, malinaw na malinaw yan, kapatid. So, hindi totoo yung sinasabi mo religious syncretism. Hindi po sang-ayon ang simbahan dyan. So, nanatili pa rin yung doktrina ng simbahan. Nakapunta nga sa Roma eh. So, doon din namatay. Alam mo ba na doon namatay si Pedro at si Pablo? At yung St. Peter's Basilica, kapatid, yung altar dyan, nasa ilalim. Yung altar, nasa ilalim ng altar, yung mga hukay, yung mga bangkay, yung buto ni Apostol San Pedro po. Kaya sinitawag yung St. Peter's Basilica. Connected tayo ni Pedro. Hindi ni Wala. yung Peter. Regarding sa pagkamatay nila, bro, wala akong problema dyan kasi nga Roman Empire din yung nag-persecute sa kanila. So, kailangan talaga nilang ilibing yung mga labi ng mga apostoles kasi alam naman nila yun na wala talagang kasalanan yun sila eh. Pero regarding sa pagan celebration and Christian celebration, the same day kasi ito yung sunod ko na tanong about sa
pagdiriwang sa All Saints Day noong every November 1. Ito ba ay nag-ugat sa Celtic Festival, yung All Saints Day, Hmm. na nagpetsa sa Hindi po. November 1, November 1. Ito ba ho ay nag-ugat sa Celtic Festival? Hmm. Go Hindi ahead, po. Brother Darwin. Hindi po. Hindi po. Hindi po yan nag-ugat, no? Kung mo It sagutin yan, is an apostolic teaching. Sige. ay bro, sandali lang, bago mo sagutin yan, gusto ko lang malaman yung sinabi mo kanina na yung sa Daniel na si King Nebuchadnezzar nagpatira pa kay Daniel. Anong chapter yon? Daniel 246 bro. 4? 246. Daniel 2. Okay, sige, salamat. Okay, continue bro. Brother Darwin, continue daw. So the origin of All Saints Day in heaven, November 1, it is from the Christian origin, not pagan. Second and third century Christian commemorated martyrs on the anniversaries of their deaths. Second and third century. So, mag-quote tayo ng church fathers nito sa mga taong ito. So, prior pa sa mga pagan na mga church fathers sa first century, nag-commemorate na sa mga martyrs na pinapatay sa kanilang death anniversary. So yan po ang simula. Hindi po yan galing sa mga pagan. Sabi ni Polycarp, we afterwards took up his bones, which are more valuable than precious stones, and laid them in a suitable place, where the Lord will permit us to gather ourselves together, as we are able in gladness and joy, and to celebrate the birthday of his martyrdom. So, dito, kapatid, na merong martir na inaalala ng mga unang Kristiyano. Polycarp is the disciple of Saint John. No, connected pa sa mga apostol. So, yung November 1 originated from the first Christian era. Kapatid, hindi po yan galing sa pagan. It is from historical origin niya ay sa mga Christian. Si Polycarp, nagsasabi niyan, 155 AD sa the Church of Smyrna. So, ang mga simbahan sa Smyrna. And then dito naman tayo sa 2nd century, si Tertullian. Sabi na, we make offerings for the dead on the anniversary of their martyrdom. No? Commemoration of the Day of the Saints. No? 2nd century. It is not from pagan origin, kapatid. Next question. Okay. So, nakakabahala lang bro kasi magkaparehong pizza eh. Katulad ng December 25, yung pagan Focus mo na sa celebration. November, bro. 25 din sa Bro, Christian. focus mo na sa November, bro. Bro, pwede ba hindi tayo At pa November lukso-lukso? 1, Focus Focus. muna tayo sa bro. Sa November muna, bro. Dahil pupunta na naman tayo sa December. So, focus muna tayo sa November. I-prove mo na November 1, it is a pagan origin. Ayun. sorry bro. Nawala Yung yung signal point niya ko kasi, Sige, go. inisa ko na lang sila kasi nga Saints celebration eh. So inisa ko na lang sila yung Una, bro, hindi po makatulad ang December. All Saints Day. Bro, iba yung Christmas. Hindi pwede ikatulad yun. Ngayon, bro, may tanong ako sa'yo. Yan. Ito yung tanong ko. Dahil sabi mo yung November 1, All Saints Day, ay pagan yun. Sino ba yung pagan na community na nag-celebrate November 1? Ano din yung celebration na sa November 1? Yung Celtic Festival, yung All Hallows Day.
Yung Hallows Day daw, Father Darwin. Celtic. Celtic Celtic. Festival. Celtic Festival, Hallows Day. Celtic Festival. Celtic Festival. Pagkaparehong pizza. Celtic? Ano spelling ng Celtic? CELTIC. Mm. Celtic Festival. Tingnan natin. Okay. Dito bro, Rome did not have a native Celtic festival. It belongs to Celtic people, not to Rome's official religion. Hindi po yan, bro, hindi po yan Roman official religion o festival sa mga Romano. It is a Celtic festivals. Samhain. Hindi po yan Roman, bro, festival. Galing po yan yung Celt or Celtics live in Gaul, Britain, Ireland, part of Iberia. Have tribal regional festivals, not part of Roman religion. Okay. So, hindi part sa Roman. Bakit kinukunik mo sa Roman? Hindi yan part sa Roman. It is outside Rome. Kapatid. Brother Jacob, outside Hindi, Rome kasi daw. Ireland nag-merge ang kasi, nag-celebrate bro, yan at Britain. merging festival na yan sa Roma. Ano yun? Saan ba sa sabi dito sa history bro, walang May merging ba daw, Brother Darwin? May merging. wala. They were never official Roman festivals. Celtic festivals, not Roman. Ano yan bro, samhain with Roman i-check ko muna bro, confirm ko muna para okay. Samhain bro, yun ang term nila. Ganito Celtic ko end bro, of harvest festival. Roman Empire conquered Celtic territories, so they merged their own tradition with the ancient Celtic festivals of Samhain. So yan yung naganap merging, pero hindi original sa Roman Empire. Ang nag-merge merge na siya ba? ang Roma Empire at ang Celtic, hindi ang Roman Church. Magkaiba ang simbahan Magkaiba ang state. Kaiba yan. Hindi yan magkaisa. Hanggang ngayon. Iba yung Italy, iba yung Vatican. Kasi hanggang ngayon hindi po na merge ang Vatican at ang Italy. Iba ang nasa Vatican. Ang nangunguna diyan ay Roma, ang Santo Papa. May presidente sa Roma. So sa Vatican, ang Santo yung head of the state at siya din yung head of the church. Isa lang. wala. Hindi po na-merge. Ang merge bro, sa document dito, ang Roman state bro, at ang Celtic. Wait lang. 43 AD kasi. Wait lang. 43 AD kasi to. Wait lang muna, nagsasabayan 43 AD pa yung tinutukoy ko. Bro, wait lang bro, kasi Bali, hindi pa... Hello bro. Wait lang bro, nagsasabayan kayong dalawa Ay. Okay, so... Ay, sorry. Sige, bro. Ano yun? Continuous, bro. Ate mo na unahin siya para Darwin ha. Ikaw mo na una para Darwin, ikaw mo na mauna. Una mo, kung may Sige. na-mix man, yung Roman, yung Roman pagan religion. Hindi yung Roman Church Christian religion. Magkaiba yung Roman Christian religion kaysa Roman pagan religion. So, you are referring to the Roman pagan religion, not to the Roman Christian religion. So, ang na-mix dahil Bro? Sige, tuloy kasi pagkatapos mo siya nang Sige, magbigay tuloy lang, bro. Tuloy lang. So, malinaw na malinaw kapatid na totoo yung mix pero hindi sa Roman Church religion, hindi sa Roman Christian religion, kundi sa Roman pagan religion. Hindi sa Roman Church Christian religion kapatid. So, kapag hindi natin babasahin ng wasto,
ma-associate natin immediately yung Roman pagan religion sa Roman Christian religion. Magkaiba po. Sa Roma chapter 1 verse 7 to 8, anong sabi Brother Jando? Sa mga Rom- simbahan sa Roman Christian religion, Romans chapter 1 verse 8. basahin natin. Ang sabi ganito, First, I thank my God through Jesus Christ for all of you because the whole world is hearing about your faith. 7 bro, 7. 7. 7 to 8. Okay, sabi sa 7, And so I write to all of you in Rome, whom God loves Rome. and has in Rome, whom God loves and has called to be his And has own called- people. Called to be his own people. May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. So, bro, period mo na. And so I write to all of you in Rome. So he's referring to the Roman Christian religion, not to the Roman pagan religion. Magkaiba po yun, ha? Pero magkatulad na religion. Religion sila lahat. Pero magkaiba sila. Roman Christian religion, Roman pagan Okay. religion. So he is addressing to the Roman Christian religion, whom God loves and has called to be His own people. So may iglesia, may simbahan doon sa Roma. No? May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. Sa 8, bro. Ako lang basa, bro. Sa 8. Ito yung chapter 8, bro. First, I thank my God through Jesus Christ for all of you because the whole world is hearing about your faith. So, grabe yung faith sa Roma. Lumaganap sa buong mundo. Hindi ito faith ng Roman pagan religion. This is the faith of Roman Christian religion, kapatid. Hindi po na-mix. Hindi po na-mix. Hanggang sa ngayon, hindi po na-mix. Kapatid. Walang Kasi, oh, syncretism ang nangyari. Syncretism is i-mix natin yung pagan beliefs to Christian beliefs. Wala po. okay, Brother Jacob, ikaw naman yung sinabi mo kayo ng 43 AD, ano yun? Yes, yung beginning yon ng pag-conquer ng Roman Empire sa Celtic territories. Pero dito bro, sa subsequent Christian influence, yung sa Tagalog pa, kasunod na influensya ng mga Kristiyano, by 19th century, the Catholic Church further adopt this merged tradition. Pope Gregory III moved All Saints Day to November 1st and later established All Souls Day on November 2nd. The night before October 31st became known as All Hallows Eve or Halloween. The resulting blend of Celtic, Roman, and Christian tradition created a holiday that focused on the dead, harvest, and supernatural, which was later brought to America by Irish and Scottish immigrants. So ito yung naganap bro according sa AI overview. According sa AI overview, ito yung sinabi niya. Bakit nagkaroon ng combine or nag-blend yung November 1 na tradisyon na All Saints Day. So, ganon din yung issue sa December 25th, bro. Pero aware ka na nito, bro, sa mga festival ng Roman Catholic, aware ka na. Brother? Unang-una, yung Celtic religion is not a Roman, no? Ang mix dyan, ang Roman pagan celebration. Kung meron man. Dahil sila yung nag-conquer, yung Roman pagan religion. Hindi naman conqueror yung Roman Christian religion. Sila yung pinapatay. Di ba? Okay, iba. So, yung sinabi mo, yung samhain, yun po ay end of the harvest. No? Start of Went. So, ano ba itong end of the harvest?
Mm. Celtic year when summer ended and winter began. It was less a single day than a season threshold, a hedge between two halves of the year. So it is all about the harvest time. The dark half, the Celtic year was commonly divided into light half and dark half. Sahain opened the dark half associated with cold, scarcity, and danger. Hindi po sila diriwang sa mga pag-remember sa mga santo, kapatid. Dahil hindi naman sila nanawala ng santo. Yung All Saints Day, it is really a practice of the Christian. Hindi yun practice sa pagan. So hindi po, wala pong na-mix sa Celtic na religion, kapatid. Wala po tayong document yan. Kung meron ka, ibigay mo yung Okay. historical background, babasahin ko muna. Ano yung ibigay mo kay Brother Ah, Jan, babasahin ko yung aklat mo na, or source. Kahit yung source mo, ibigay mo kay Brother Jan. Kung meron. Sige. okay na bro. Kasi yung binasa ko kasi kanina, ito lang yung result kung bakit nag-blend yung Celtic, Roman at Christian tradition sa isang petsa, yung November 1. So, yun na yung kahinatnan ng AI overview na binasa natin kanina. From the beginning, yung nagkaroon ng conquered sa Celtic territories, na-adapt sila na merge yung ganyang festival at pinayagan din ng Roman Empire hanggang naging Christian tradition na din kasi iisa na ang petsa eh. So, All Souls Day, All Saints Day, o sa iba, Halloween. Yan yung result ng blend of Celtic, Roman, and Christian tradition. Pero hindi lahat naman. Pero okay na yan bro. Dito naman tayo sa Daniel 2, verse 46, yung nagpatira pa si King Nebuchadnezzar. Nakasanayan na kasi yan bro ng Babylonia na magpatira pa. Lalong-lalo na pag may nakikita silang banal at siyempre yung alagad ng Diyos sa mga pagano kasi ginagawa nila yan. Tama yung sinabi mo as respect, pero pagano po si King Nebuchadnezzar at hindi po siya Kristiyano. So, yung question ko bro, next. Yung kapistahan. Ang araw ng kapistahan ni San Juan Bautista ay malapit sa summer solstice. Isang oras na ugnay sa aling paganong pagdiriwang yan bro. Brother Darwin, Ano yung question mo, bro? Ulitin mo. bakit daw ang birthday daw ni John the Baptist ba yon? Yes bro, yes bro. Birthday? Malapit sa summer solstice. Birthday? Kapistahan bro, kapistahan. Yung kapistahan. Kapistahan daw. Yes, pwede na rin Anong birthday tanong mo, kasi bro? sa inyo, di ba, birthday yan? So, anong Yung question mo, bro? Yung June 24 birthday, Araw ng kapistahan. yung Ang araw Yun ng din kapistahan ang birthday ni niya. Juan the Baptist. So yun din ang birthday niya, bro. Then ang tanong mo, Ay malapit sa summer solstice. Isang oras na naugnay sa aling paganong pagdiriwang bro. malapit daw sa summer So, una, solstice. malapit lang, pero hindi yung solstice? Sol So- Invictus? Solstice, malapit daw. Magkaiba, bro. Kahit magka-pareho, bro. Pero iba yung celebration. Example, birthday mo ngayon. At din may pagan celebration. I-attribute mo sa pagan. Hindi, non sequitur, fallacious, it doesn't follow, bro. Non sequitur, fallacy po yan. Yung magkatulad yung birthday ko sa pagan,
hindi, ini-attribute ko yung celebration ko birthday sa pagan. Nagkataon lang na magkalapit. Pero hindi po yung celebration natin para ni Saint John. Hindi sa pagan gods. Para ni Saint John yung pag-alala natin. Hindi sa pagan gods. Wala po tayong turo na inaalanaan natin na yung pagan gods. Ginagamit lang natin si Saint John. Nasa isipan mo lang yun, kapatid. Okay, next question. Wala na siguro, bro. Okay, wala na. Ilang minuto, bro, yung na-consume ko? Ang naiwan natin is meron pang 21 minutes sa talakayan. So, si Padre Darwin, baka meron siyang gustong itanong sa'yo. Ay, Padre, ang tanong niya kanina, okay lang ba daw na isingit niya yung larawan ng mga santo? Kasi, santo rin. Sige. Sige daw, kuno Brother Jacob. Go ahead. Meron pang 21 minutes. Yung issue lang naman, bro, yung makapareho ba yung statwa ni Jupiter at Yun Jupiter lang. doon sa... Yun, natanong ko na ata yun kanina. So, wala ka lang tanong. Yung nasa Vatican, iisa ba yun? So, wala ka lang tanong, bro. Iisa ba yun? Yung statwa? Yun, yung tanong ko kung iisa. Sagot niya. Iisa ba yung statwa? Ah, Nasa Jupiter? Nasagot ko lang, hindi po Sagot na isa. niya eh. So, Hindi po isa. wala ka na ibang tanong kasi kung wala ka ng tanong, si Padre na magtatanong naman sa iyo. Meron pa namang 20 minutes na natitira. 20 minutes na. Padre Darwin, tanong ka sa kanya? Pwede. Sige. So, ano yung source mo, bro, na yung All Saints Day, may santo ba yung mga pagan, bro? Yan. Sagot, Brother Jacob, may santo ba ang mga pagan? Walang santos na tinatawag pero merong mga goddess. Diyos. So, yung issue kasi ng Yes. Iba yung gods, di ba? day ninyo, the same, magka-the same ng petsa. Kasi ayon sa Wikipedia, natapos conquered ng Christianity ang Roman Empire, ay hindi naman lahat nag-repent. Yung iba naiwan din na pagano kung ano yung celebration para walang gulo, kung ano yung celebration ng pagano. Isa na lang yung petsa. Isa na lang yung katulad ng sinabi ko kanina, kung November 1 may celebration yung pagano, isa na lang yung gawin na lang All Saints Day yung November 1 kasi para naman yun sa mga Kristiyano. So, yan yung combined rules na tinatawag kasi sa panahon ni Constantine the Great, yan yung first state and religion combined. At saka yung Kristiyano, yan yung dinikla niya as religion over the paganism. Kaya yung paganism, hindi tumaas. Mas tumaas yung Kristiyanos. Pero yun nga lang, nagka-problema kasi nga yung the origin of celebration is from paganism pa din. So, yung pangalan lang, yung naiba kasi nga for Christian, katulad ng December 25, nagiging Christmas. So, yung dati, hindi naman yung Christmas. Pero yun lang bro, walang santos yung mga pagano, pero meron yung mga goddess, kaya nagkaroon ng combine yung celebration ng katistahan o ng ano ba dyan, celebration. Hanggang sa ating panahon ngayon, nananatili yan. Okay, Brother Yun lang bro, Darwin. yung isa. Next question, Brother Darwin. Sunod na tanong dahil All Saints Day itong celebration natin. So, magkapariho ba ang gods at saints? Bro? Hindi bro, yung
Hello, hello. Hindi magkapareho yung saints at saka God, pero yung sa celebration, doon Mm. sila isa. Kasi nga, kung ano yung araw ng, halimbawa, araw ng mga santos, araw Mm. ng goddess, inisa na lang nila. Kasi ah, isa yung ano eh, isa yung tawag natin yung utos para wala nang gulo, wala nang patayan. Yan yung naganap sa panahon ni Constantine the Great. Kaya walang patayan na ah, naganap panahon ni Constantine the Great. Diyan, next question, Brother Darwin. So, kung magkatulad ang celebration, hindi all God's Day unta na. Yeah, all God's Day. Sana yan. Mm, sabi mo magkatulad ang celebration eh. Hindi magkatulad dahil hindi naman naniwala na God ang mga Christian. Hanggang ngayon hindi naman nag-tolerate kaya maraming patayan maraming martyr sa panahon nila eh. Dahil hindi sila nag-worship sa emperor considered as God. Hanggang sa ngayon, hindi naman wino-worship yung mga emperor sa mga Christian as Naganap God. lang yan, bro. So kung Naganap lang magkapareho, yan, bro, sa panahon ni Constantine the Great. Kasi nga, yung so ngayon, mas ang tanong, overpower yung Christianity kasi nga dinikri ni Constantine the Great na yung ah, religion ng Roman Empire is Christian na, hindi na pagan. So, hindi umangat sa Tagalog pa, hindi umangat yung paganism. Pero at the same time, ginawa nilang iisa kasi nga meron ding mga pagano nananatiling pagano. So, yun, para walang patayan, so matanong kita yung kapatid, celebration ng pagano. saan ba, Yun din yung celebration ng dahil, Kristiyanos sa saan ba Roman ang Empire. sources mo Pero dyan, hindi bro? naman lahat ng Bro, Kristiyanos. Kaya sa council, maraming tutol. Kaya nagkaroon ng mga separations, hindi lang sa pwede i-cite mo yung isyu, referensya mo, kundi bro? about Bro? sa doktrina. Bro, Hello. Oh, Yun, bro. yung reference mo sa sagot mo, bro. Pwede i-cite mo yung reference mo sa sagot? pwede mo Para daw, historical yung discussion natin. pwede ba daw mo Para ba daw historical yung discussion ipakita natin. yung yung reference na ginagamit mo kung anong sinasabi Yan. sa Sinabi reference mo. mo, naging isa na lang ang celebration, tinutolerate na lang. Saan ba yung sinabi mo Roman religion combined to Christian practices? Saan ba yung linya na yan? Anong libro, historical book, o sino yung author? Pwede naman natin ma-search ngayon. Sino yung author? Anong pahina? Anong pangalan ng libro? Ah, Anong pangalan ng author? Then ma-search natin eh. Yung historian, kung i-mention mo. Pwede natin ma-search right immediately, kapatid. Anong libro o siguro, historical bro, book ng batayan mo? Dahil baka chismis lang yan. para magiging standard ito, bro, pwede natin to i-topic sa next natin Sige. para medyo mahaba-haba. Wala kasi akong Yung binasihan mo. Well, yung wala copies kang talaga na dalang akla. Wala kang referensya dyan. tinatawag lang na para maging standard. Pero sa Wikipedia, ito yung sabi ng Wikipedia. Emperor Constantine the Great, 306 to 337, implemented religious policies that often synchronized or occurred alongside both pagan and Christian tradition. While he was the first Roman emperor to convert to Christianity, his reign was marked by a period of religious ambiguity, where he attempted to maintain civic unity through shared. Basahin natin, bro. And bro, Brother Jando, ipakita mo sa, yung binasa niya. Pwede mo screenshot, bro, send mo sa bro, sa Messenger para basahin natin. pwede. Sige, Para ma-check screenshot natin, mo. bro. Na meron bang Roman religion combined to Christian? Tingnan natin.
Sige, Baka yung screenshot mo. explanation mo ay malayo. Screenshot mo, Tingnan bro, natin kung may... tapos ipa-screenshot natin sa kanya tapos send niya dito sa ano sa Messenger para Para mabasa ma- natin. mabasa, Oh, Ito yung mga reference na bro. send mo na, bro. May yung sites na Kasi baka yung website mo is anti-Catholic tapos anti-Catholic ka lilitaw na ano na parang self-serving. meron naman ano bro, Wikipedia. May Wikipedia naman. May tatlong links bro na nakalagay. Sige, bro, Hindi naman. pakisend yung ano, bro, yung Siguro pwede link, na naman. link ng Wikipedia, bro, pakisend, bro. Yung Sandali lang bro. link ng Wikipedia. Hintayin natin yung link ng Wikipedia na isend niya para ma-check natin depends sa yun ang request ni Father Darwin. Anong link, bro, ng Wikipedia, bro? Nasundan natin. Then sabi mo, yung religion combined, Roman religion combined to Christian religion. Saan ba yan sa Wikipedia? Dahil Wikipedia yung search mo. Napasa na, Brother Jando? Basahin Wala natin. pa. Wala pa. Hintay pa ako. Sandali lang bro. Sandali lang. Meron pa tayong 10 minutes and 44 seconds na natitira. 10 minutes na lang. Oo. Dito na natin yan sa loading ng internet. At saka umatikabo yung ating mga nanonood ngayon. Umaabot na tayo ng 418 sa YouTube. Grabe. Umatikabo. Meron pa sa live ni Brother John Ray. Brother John Ray, ilan nanonood sa live mo ngayon? 1,069,000. 1 million 879 pa lang yung views, pero yung concurrent viewers is 212. Okay, dito naman sa Tignan natin, bro. Bro, Jando. Wala pang sinisend si Brother Jacob. I-search mo lang sa Wikipedia yung ano niya. Sige, Wikipedia. Ano yung nakalagay doon? Anong article ba yan, bro? Constantine. Constantine, bro, sa Wikipedia, bro. Bro, Ako Bro yung Jacob. Roman religion combined to Christian religion. Hindi yan sinasabi doon. Bro, Jacob, ano yung mo sa Wikipedia? Anong article yan? Wala na ako naririnig sa kanya. Bro Jacob? Hello bro, yung Constantine the Great and Christianity at saka religious policies of Constantine the Great. Constantine the Great. Okay. So, sa Constantine the Great tayo, Wikipedia. Saang sentence ito, bro? Sa Constantine the Great ba? Anong Dito, sentence bro. ito, Sabi bro? dito, bro. Religious freedom. Bro. Ang Edict of Milan pala yan issued by Constantine the Great and Licinius, was it declared religious freedom for all religions. Bigyan niya ng kalayaan ang lahat ng reliyon mag-express sa kanilang pananampalataya. Hindi sinabi dito na religious combined. Mali yung mo bro, pagkaunawa mo. Religious freedom for all religions. So, yung mga Kristiyano, may legal status na. Hindi katulad ng dati na patago-tago sila. Bro, Restoration of confiscated Christian property. So, mali yung unawa mo, kapatid. Ang binibigay ang Edict of Milan ni Constantine sa taong 313, religious freedom. Hindi niya sinusuppress yung mga pagano. May kalayaan kayo sa pag-express sa inyong pananampalataya. Ito yung
ang sinasabi ni Constantine. Iba yung intindi mo, kapatid. Sabi mo, religious combine. Hindi po. Religious freedom for all religion. Hindi Bro, niya iniisa tingin ko kay yung lahat ng reliyon. Binibigyan niya ng kapayapaan, kalayaan. So, yun, bro, yun bro. hindi po, Yun nga. Sabi ko, hindi na kung ano ayon yung yung estimation mo. festival ng pagano, yun din yung petsa ng sa Kristiyano, sa pagano. Na- Isa, kaya nga unity, yung Bro, sinabi yun ko po yung kanina. ang bro, Kaya yun sento po yung kay, kapatid, ayan, nasa interpretation mo kay eh. bro dyan bro. Implemented. Wait lang Dito bro, ha. religious freedom. Tingnan natin ito yung may nakalagay na Sige, bro. implemented. Religious Implemented policies. religious policies. Wait lang ha. Religious freedom yan eh. Eh, Hindi yan. Isa na yan bro, isa na yan. implement, Siyempre, kung ano yung celebration nyo, yan yan din yung celebration ng pagano, wala nang gulo. Hindi yan ang punto dito, bro. Yung Ang punto tinutukoy dito ko. is wala man din sa, religious freedom. bro, wala sa Wikipedia, bro, yung yung binabasa mo. Religious freedom eh. For all religion. Wait lang nga, double check ko yung sinenya sa akin kasi wala naman sa Wikipedia, baka ano to. Wait lang, double Chismis check lang. na. Wala sa Ay, Wikipedia. ano mo na lang kay Meta bro. Sa Meta mo na lang i-type. May na kasi yung internet ko, hindi ako makapag Facebook. Dito, bro, ang nakita ko, bro. Hindi to padre. Hindi to Wikipedia pinapakita niya. Ito ay picture. Picture lang. Picture lang kasi may sa baba ito yung sign ng ng parang yung margin niya. Tapos hindi siya Wikipedia. Kasi ito yung binabasa niyo. So picture siya. Criticism. Emperor Constantine the Great implemented religious policies that often synchronized or occurred alongside both pagan and Christian traditions. While he was the first Roman emperor to convert to Christianity, his reign was marked by a period of religious ambiguity where he attempted to maintain civic unity through shared observances. So, wala to sa picture to, picture. Nandyan yan bro, Wala yan sa sa document. religious policies. Paki-check na lang. Paki-check. Sige, Naka-highlight yan. religious. Kasi may kami sa may gilid bro na tatlo. Paki-click mo na lang. Pakita ko ito policies. Paki-click mo na lang. Ang word policies dito, 5. Ang sabi dito sa unang sentence, ganito. Ito lang nga ito. Although not Christian, the epitomes paint a favorable image of Constantine but omit reference to Constantine's religious policies. Number 2, ito naman, main article, religious policies of Constantine the Great. Number 3, ito, despite these declarations of being a Christian, he waited to be baptized until on his deathbed, believing that the baptism would release him of any sins he committed in the course of carrying out his policies while emperor. Number 4, Constantine's monetary policies were closely associated with his religious policies. Number 5, ayan, ito, 405 na to, 405. So wala nang ibang dito, nakalagay na policies. Yung unang bahagi na binasa niya, yung may Constantine the Great, nandito yon sa ibabaw. May 306. Ito. Ayan. Ito yun, no? Ayan. Constantine, also known as Constantine the Great or known mononymously as Constantine, was Roman emperor from AD 326 to 337 and the first Roman emperor to convert to Christianity. He played a pivotal role in elevating the status of Christianity in Rome, the Edict of Milan, discriminalizing Christian practice and ceasing Christian persecution. This was a turning point in the Christianization of the Roman Empire. He founded the city of Constantinople, now Istanbul, and made it the capital of the empire, which it remained for over a millennium. So, wala dito, bro. Wala dito yung nasa picture mo.
Brother Darwin, wala dito yun Una sa bro, picture niya. ang sinabi dito bro, ang na-search ko dito bro, legalization and religious freedom sa Edict of Milan. Granted full religious liberty to Christians and all others. So, ang pinakita dito, legal na po yung mga Kristiyano. Nung una is illegal. Pero dito, Yes. sa Edict of Yes bro, Milan, yan yung sinabi ko lahat kanina na po na ay yung Christian religion yung umangat. Kaya nga hindi na yung hindi na pangalan ng mga pagano yung sa celebration, 'di ba? May mga pangalan yung mga kapistahan ng mga pagano. Hindi na yun umangat kasi nga Kristiyano na yung dinikrin ni Constantine the Great as religion. Kaya yung naganap, hindi para ang wala nang Kristiyano patayan, bro. Ang sabi dito, kinumbay all nila isa na. religion. Bro, Unity. walang, bro, ang dito bro, hindi lang ang Kristiyano ang pinopromote niya. All religion, granted full religious liberty to Christians and all others. Hindi niya nasabi dito na superior ang Christian. And then, pinasauli niya yung mga property ng mga Kristiyano na kinukuha ng mga pagan nung una. Mm. So, restored Hindi bro. confiscated Christian property. Ah, Ended state. yung tinutukoy ko kasi na Christian na yung religion ng Roman Empire. So hindi na pagano. Yan yung victorious claim ni Constantine the Great, kaya hindi man diyan sinabi na superiority, pero dinikri na yan ni Constantine the Great na Kristiyano. Pero yun nga, yung Christian yung nangibabaw, hindi yung pagiging pagano. Pero andyan pa rin yung mga celebration ng pagano. Kaya nga, wala nang patayan kasi iisa na sila kung ano yung celebration ng pagano. Ganon din yung sa Kristiyano. Yan yung naganap, yan yung tinutukoy ko. Wala lang kasi, mahina lang kasi internet ko bro. Una bro, Pero pwede natin gawin itong topic sa susunod para mas klaro at detalyado. una Brother bro, Darwin. hindi totoo na una bro, si Eusebius of Caesarea, Ecclesiastical History, Volume 10, page 5. Sabi dito, Lantasius de Mortibus Persico Turum 48 described the Edict of Milan as granted freedom to all religions, not privileging one as official. So dito bro, ina-highlight niya na hindi po nagdeklarar si Constantino na ang Kristiyano ay official religion sa pagan, no? Kundi anong ginagawa niya? Granting freedom to all religions. So the edict grants liberty to Christians and to others. Equal footage po ang nangyari dito, no? Constantine did not outlaw pagan worship empire wide, no? Ang primacy of evidence nito si Mary Bird, John North, Simon Prince, Religions of Rome. Constantine's reign shows Okay, 1 minute continuity na of pagan lang. cults alongside Christianity. 1 minute na lang. So, dito bro, nagpatuloy pa rin yung worship sa mga pagan. Mm. At Yeah. iba din yung Tama yan. dahil binibigyan niyang full freedom. Hindi po hindi po na mix. Binibigyan ng freedom ang mga pagan pati ng Christian to express their religion. Hindi na sinuppress dati ng hindi katulad ng dati. Nandito yan sa Ramsay Macmillan, Christianizing the Roman Empire. No empire-wide ban on paganism until late 4th century. Hindi po si Constantine ang nag-ban sa paganism. Yung prior na 10 emperor na seconds. ang pangalan nito is pangalan nito. Time. Tayo na. Time na. Tayo na. Salamat Siguro Brother Jacob sa sa susunod, pwede natin yung topic. magandang diskusyon natin.
Okay, so Magandang topic yan. natapos na ang ating 1 hour doctrinal talakayan with Father D. Kasama ang ating bisita from Seventh-day Adventist, si Jacob Solerano. Pero Jacob, meron ka bang, magbigay ka mo ng huling mensahe, pasalamat at kung meron kang programa, i-plug in mo muna. Go ahead bro, Jacob. Ah, abangan niyo po yung page ko sa susunod. Ginagawa pa natin ito. At maraming salamat, Bro Darwin Gitiano, sa invitation mo sa akin. Sana hindi lang ito yung huli at sana ito yung una at meron pang susunod at susunod na talakayan natin. At pwede nating italakay yung yung natapit natin kanina na about paganism and Christianism combined o unity. Pwede natin yan italakay. So maraming salamat at unang-una sa Panginoon, to God be all the glory, sa ating mga tagapanood at taga-subaybay ng programa ng Punto por Punto at sa mga Seventh-day Adventist Christian. Pagpalain po tayo ng Diyos at magandang gabi po. Ano nga programa bro, gusto mo i-plug in bro? Sa ngayon bro, wala pa kasi ini-establish ko pa yung programa ko. Pero sa susunod, aabangan nila yun. Okay, so umabot tayo ng 438 live viewers. 438 live viewers. So ang ating ano dito, views is 1,817. Last 217 dito sa akin, bro. Wow, tumadami masyadong madami. Okay, thank you sa iyo, Brother Jacob ha. Sa next time naman ulit, Brother Jacob. Sige bro, salamat bro. Bro Oh, Darwin, salamat. okay, so yan. So atin ang i-end. Salamat, bro. Okay. So, bro, Jando, magbigay lang ako ng conclusion, no? So, sa katanungan niya, si Jupiter at si Peter magkaisa lang daw. Hindi po magkaisa. Si Jupiter ay Diyos para sa mga pagano. Si Peter ay hindi naman Diyos. At pangalawa, yung November 1 and November 2, magkaiba yun sa pagan practice. No? Yung Celtic festival, hindi po yun pagan. No? It is originated from the tribe of Ireland and part of Europe. No? So makita natin na kung i-search natin historically, yung kanilang logic ay hindi naaayon talaga sa historical evidence, no. Nandyan sila sa false assumption fallacy. Yung false assumption fallacy na sa isipan lang nila, they assume it is true in their mind but not in reality. So so yan po, at magkikita din tayo bukas dahil may discussion tayo with Pastor Ian. At nag-prepare na din tayo at ang Diyos na ang Brother Darwin, at yes, may nag-request sa akin ba na kasi yung live kasi minsan putol-putol. Pwede ba daw i-connect na lang daw sa Zoom para ako na lang daw bahala mag-broadcast? ano sa Kasi yung minsan kasi ang pag live? nag-live, pag nag-live kasi sa debate doon, nanonood sa live, nababagot kasi grabe yung lag. Grabe yung lag niya kasi nagtatapon na ng data sa Facebook Live, meron pa sa YouTube Live. So, masyadong mabigat, Gawin no? natin. Ang request, pwede ba daw i-connect na lang sila sa Zoom? Ako na bahala mag-broadcast both sa Facebook at saka sa YouTube. Hindi natin i-live. Ano na natin. Hindi, parang ganito ba? I-connect lang sa Zoom, ako na ang mag-live sa YouTube tsaka sa Facebook. Para hindi didikit-dikit yung live. Yun ang ibig sabihin nila. Okay lang ba daw yung ganun? Sabi ko, Walang paalam mo na ako problema. kay Basta Padre. makapalive. Sabi ko sa'yo, paalam mo na Walang ako kay Padre. problema. Okay. Walang problema. Basta, Go ahead. kayo na bahala. Maka-live tayo bukas.
Kasi nung yung nakaraan So, kasi makalive tayo bukas po. yung debate sa albularyo nung nakaraan, grabe yung lag niya. Grabe yung lag, halos di na gumagalaw Dahil yung wala tao. namang signal doon. Oh, Wala yun. namang signal doon. Dahil sa Dawis tayo, bukas ay sa sentro tayo. Sana magandang panahon. Mm. So, mag-bless Okay. na ako, Brother Jando, ha? Kita pahala. Sige, go ahead, Brother Darwin. Go ahead. So, mm so, bless natin yung mga religious items ninyo. Salamat kay Brother Jacob. Isang SDE. Evangelist ba yun, Brother Jando? Yes, the evangelist and debater yun. Ah, sana makapasok si Alabado dito. Kasi yung... Si Alado, Alabado. Ikaw pala yung ma- Kausap mo na si Alabado, Dre. Alabado. So, tagilid makapasok eh, sila. tagilid si Alado sa sa Tagalog. Tagilid. Tagilid na mga Tagalog eh. Hirapan nga eh. Oh, So, ngayon, tagilid. ano tayo, So, kita ninyo mga kapatid, before ako mag-blast, kita ninyo yung sinabi niya, yung nag-combine daw yung pagan at Christian. Hindi naman. Yung Edict of Milan, malinaw na malinaw na si Emperor Constantine declared an Edict of Milan that all religion is equal. All religion are equal. Mm. Hindi sinasabi doon, nag-combine ng mga, nagpatuloy pa rin yung mga pagan practices, no? Pero sa kalaunan, na-converted sila. Hindi minimix natin yung pananampalataya ng pagan kaysa atin. Hindi pwede yun. Syncretism yun. No? So, kaya nga sinusundan ko eh. Kahit Wikipedia ang ginagamit niya para mabasa natin. Kita ninyo? Wala. Yung term niya na Roman combine to Christianity, wala doon. Ang nabasa natin, malinaw na malinaw, uh, religious freedom, nag-declare ng religious freedom. Not only to Christian, na-legalize ang Christian. Noong una, illegal yung Christian eh. Sa panahon, 1st, 2nd, 3rd century ni Nero. So kung hindi natin susundan sila sa document, maniwala yung mga tao na sa kanilang creation story. No? Mabuti na may talakayan, di ba? Sa pamagitan ng talakayan natin, ay makikita natin anong bigat ng document. Ng document na kinukot niya ay hindi nga sang-ayon sa kanya eh. Dahil alam Dre, nyo, para din pala sila mga tayo Diyos, po Dre. ay Creator. Para din pala sila mga Diyos, Dre. Creator. ano? Para din silang mga Diyos. Creator. Creator. Precisely. Totoo yan. Bawal po yan sa ano natin, Brother Jando, yung sinabi niya na i-combine natin yung pagan belief sa atin. Tinatawag yang syncretism. Mixing the worship, beliefs, or practices of Christianity with those of religions in a way that compromises revealed truth. Nandyan yan sa CCC. The First Commandment condemns polytheism. It rejects superstition and impiety. No mixing of true worship with false worship. CCC 21:12. So, hindi po kailanman official teaching ng simbahan na any blending of Christian worship with other religious worship is rejected. Hindi pwede Naniniwala sila ng Diyos. Yung Diyos nila ay hindi katulad ng Diyos natin. Syncretism falls under superstition and false worship. So, malinaw na malinaw yan po, no? Mga kapatid, hindi pwede i-blend natin yung beliefs ah, ng mga pagano kaysa atin. Dahil nag-celebrate tayo ni Saint John at then na-coincide din yung fiesta ng yung pagan god, no? Inihiram na natin. Hindi. It doesn't follow. Non sequitur, no? So ngayon mga kapatid, dito tayo sa sa blessing na natin. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. The blessing of salt. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth.
You creature of God, salt, I purge thee of evil with the living God, with the true God, and with the holy God. By the God who ordered you through the sayers of the prophet to be cast into water, to cure its untruthfulness, without purified salt, with the health believers, giving soundness of body and soul to all who use thee. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that thou would thine of goodness to bless and sanctify this creature of soul, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything which it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault to evil spirit. Through Christ our Lord. Amen. The blessing of water, you creature water of God, creature of God water, I purge thee of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ his Son Lord, in the power of the Holy Spirit, that thou mayest be water fit to braces against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, with the power of the substance Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pour forth your benediction upon this element, which you consecrated manifold purifications. Let the Scripture serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever, sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm. And chant some sin joy spirit of goodness, an air of peace, freed from baneful and needlessness by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them, that truly in be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Author of invincible strength and King of unconquerable in power, ever the glorious Three Chongmantungan, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of differing enemy, who boldly put them down, hostile influences, prostrate and fearsome, we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the Jewish witness. Wherever it is sprinkled in your name, the devil's infection cease. Venomous serve be driven afar. But let the presence of the Holy Spirit be with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil, and cast out the demon from you, by the foot Almighty who made heaven and earth and sea, and all that they contain, that the his power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machination, be dispelled, driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, Lord, the power of the Holy Spirit, they advocate, as well as the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, dwell by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand no, and also the service of acknowledgement, please you to guard feebly and to bless and hallow this creature oil, which your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it within the sick, so that when the may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant we pray that those who use this oil, which for blessing your name, we be delivered from all suffering, all infirmity, all walls of the enemy, let it be a means of averting any kind of city for man. Made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent through Christ our Lord. The blessing of incense, medals, candles, rosaries, cross, crucifix, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, bells, scapulars, handbook, all your religious items. General blessing on the Heavenly Father, through your Son Jesus Christ our Lord, in obedience to him, we embrace the ministry he has entrusted to his bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Then that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items might restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the elected your priests and people. May unclean spirit, diabolic spirits, flee in fear, never daring to harm or even approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord.
Amen. Magsagawa tayo ng simple prayer of deliverance. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus of Nazareth, whose tremendous power is gone, and whose most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all unclean spirits to depart from them, and fill them with your presence, love, healing, and consolation. In the name of Jesus, I break all seals and consecration upon you. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus, I break aid and holy ties, links, and bandages between you and all adversaries and spirits, and fill them with your presence, love, healing, and consolation. I seal you to the most precious blood of Jesus Christ, our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Almighty God bless you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, Fighting Maria, tatak day with a humble heart. At sa sunod na araw, Brother Jando, sunod na Sunday, mag-invite naman tayo ng ibang pastor para sa talakayan natin. Okay? Maraming salamat ha. At sa inyong pagsubaybay at this coming Saturday pa yung ano natin, sports and evangelization. Salamat sa mga tumutulong at salamat sa mga sumusuporta financial sa ating evangelization. At bukas din, meron tayong talakayan sa debate with Pastor Rian Fuentes. At merong pabor na kumakatok sa puso natin, ang St. Therese Learning School, Old Sagay Incorporated. Nagpada sila ng sulat sa atin, si Father Carlo Luminio at Father Albert Aldia. Sa mga gustong tumulong, nandito po yung GCash at bank account nila. Pinupost natin. 93 ka mga students po at kung ma-close po yung Catholic school na yan, napalibutan po ng mga protestante. So, may bago ng spiritual director nila. Ngayon ay nagpadala sila ng sulat sa atin at so pinupost natin. So, every month, kailangan nila ng 30,000 additional para hindi masira yung ating school sa St. Old Sagay po ito. St. Therese Learning School, Old Sagay Incorporated is a Catholic school currently serving 93 students. At kahit maliit lang yung estudyante, patuloy pa rin. At merong mga operation na financial need nila para sa operation nila sa kanilang school. Pwede kayo magpadala ng tulong po. Pinipin natin ito. Nandyan po si Father Carlo at si Father Albert po. Patunay na direct po yung tulong ninyo sa kanila. So maraming salamat ha. At marami ding salamat sa mga tumutulong. Meron tayong 18 na mga baboy na piniprepare para yan sa sports and evangelization. At salamat sa mga nagpadala ha. Dahil binibili natin ng feeds at mga bactin. So 18 ka mga baboy ang deliver natin. So this coming sa Saturday, doon tayo sa dito lang sa Lila po. One of the ipopost natin kung saan. Maraming salamat ha. At ang Diyos na po magsukli. At pasalamat din ako sa mga tumutulong sa mga seminaryan. Advance payment po tayo. Mga 40,000 yung advance natin next month. Dahil sa mga maraming sumusuporta talaga. Maraming salamat po ha. At may nag-apply pa natin additional seminaryan dito lang sa Diocese of Tagbilaran. Muna tayo mag-focus ha. Dahil hindi na natin kaya kung sa iba. So maraming salamat po ha sa inyong lahat. At Fighting Maria, tatak safety with a humble heart. God bless po. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.